Alamin natin ang paghahanda ng Manila South Cemetery ngayong undas. Naroon si Denise Osorio live. Denise? Audrey, tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery kanina kahit pabugso-bugso ang ulan. Sa ngayon, nasa 6,490 na ang bumibisita as of 6 p.m. o ang bumisita as of 6 p.m. At sa nakikita ninyo sa likuran ko, maluwag na maluwag pa rin dito ngayong gabi. Kanina naman, Audrey, dumaan si Mayor Isko Moreno para bisitahin ang Manila Islamic Cemetery at siguraduhin na papanatili ang kaayusan at kagandahan nito. Ang Manila Islamic Cemetery ang unang sementeryo para sa ating mga kapatid na Muslim dito sa Maynila at ang pangalawa sa buong National Capital Region. Laking pasasalamat ang ating mga kababayan para sa inilaang 2,450 square meters sa loob ng 25 hectares ng Manila South Cemetery dahil hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo para mailibing ang kanilang mahal sa buhay. Wala ito ay maaring malaking gasto sa isang Muslim na namatay dito sa Manila kung iuwi pa sa probinsya. Base sa relihiyong Islam, kailangang ilibing agad ang isang sumakabilang buhay. Ayon kay Imam Jalal Jamil, importanteng maibigay ang apat na karapatan ng isang namatay na Muslim, ang pagpapaligo, ang pagbabalot sa puting tela, ang madasalan, at ang paglibing. Kapansin-pansin din ang ibang estilo ng kanilang libingan. Walang nicho, sakto lang sa sukat ng isang katawan ang mga puntod, at lahat nakaharap sa Mecca. Ito po sa atin po ay bawal po yung apartment o patong-patong. Basta dito po ay ginagawa natin yung kung ano po ang paglilibing ng isang Muslim na wala pong ginagawang anumang pagbabago sa kanyang katawan. Dagdag ni Imam Jalal, mahigit sa 500 ang kasalukuyang nakahimlay sa Manila Islamic Cemetery. Halos kalahati na ng kapasidad nito na 1,000. At kahit anong oras, bukas ang kanilang pinto para sa mga bumibisita. At mula sa karaniwang 7 a.m. to 4 p.m. nilang schedule, mag-e-extend din sila ng oras ngayong weekend. Samantala, bukod sa mga kapatid nating Muslim, kapansin-pansin naman ang pagbisita ng mga pamilya sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na ang mga senior at may mga bitbit na bata. Tulad ni Jean Pacardo, every year na talaga sila pumupunta ng mas maaga sa sementeryo kaysa sa November 1 para umiwas sa dagsaan ng tao. Dagdag pa niya, importanteng buo ang kanilang pamilya kapag binibisita ang kanilang matriarch. Number 1 kasi, sobrang dami ng tao, siksikan. So ang hirap, tapos may mga kasama kami mga bata. Payo naman ni Jean sa mga may planong bumisita kasama ang mga bata. Kahit umuulan, pinagpapawisan ako, pamaypay. O di kaya yung rechargeable na electric fan, lalo pag may mga bata, syempre una, water. Audrey, sa ngayon, mayroon ng puntod finder para matulungan ng ating mga kababayan na mahanap ang puntod o ang nicho ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero at accessible ito, by the way, sa website ng Manila South Cemetery. Pero kung hindi pa rin mahanap ito sa puntod finder, pwede nilang sadyain dito at magtanong sa ating assistance desk o magpatulong sa opisinang ng Manila South Cemetery. Samantala, Audrey, wala pang naitatala o walang naitalang mga nasaktan, nawawala o nasugatan nitong buong linggo hanggang sa araw na ito. Paalala naman ng mga opisyal, zero vendors ngayon dito sa loob ng Manila South Cemetery. Kaya importanteng magdala ng kani-kanila o sari-sariling mga pagkain, basurahan at mga tubig. Yan ang pinakuling balita mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Denise Osorio.